Lalaking naglalaro ng Carey Cruz sa isang lamay, huli cam sa CCTV na bumunot ng baril ng may makairingang residente. Sa pag-iimbestiga ng resibo, napag-alamang si Sir, isa palang aktibong lesbo. Lumapit sa resibo ang isa sa mga lalaking nasangkot sa alitan. Para sa kanyang kaligtasan, itatago namin siya sa pangalang Mark. Kwento niya, February 8, 2026, pumunta raw siya sa isang burol malapit sa kanilang bahay. Aminado siyang nagsadya siya rito, hindi para makiramay, kundi para maglaro ng Carey Cruz. Nung February 8 po, 4:30 a.m. po, dumating po ako dun sa burol at naglaro po ako dun. Habang naglalaro, nakita ni Mark ang isang tumataya na si Domingo Jose o mas kilala sa kanilang lugar na si Junjun Boy. Nakita ko po si Sir Junjun Boy, naglalaro rin ng Carey Cruz. May time din po na pag nagpupunta po ako ng sugal, nakikita ko naman po siya madalas. Nang matalo, pinili raw ni Mark na manood na lamang sa laro. Dito na raw siya pinansin ni Junjun Boy. Pinipilit niya po akong patayin ng Carey Cruz. Kumbaga parang pinatatayaan niya po ako kahit ayoko na po maglaro. Tapos nung di ko na po siya pinansin, sa gilid ko po, katabi ko po yung papa ko. Bigla niya po tinuro yung papa ko na parang gusto niyang asuntuin. Sabi niya, sige, magpo-focus ako sa papa mo. Doon na raw umalma si Mark at nagtaka kung bakit dinaramay na ang kanyang ama. Yun na po yung nakipagsigawan na po ako sa kanya. Sabi ko, ba't mo dadamay yung tatay ko at parang pinagbabantaan mo? Nagkaroon na po ng action na parang nasusugod na po siya sa akin. Tumayo siya, ako man nabubunot ng baril. Sinubukang umawat ng ama ni Mark nang makitang bubunot na ng baril si Junjun Boy. Hindi niya po binunot yung baril nung time na yun, pero bubunot na po talaga siya. Tapos yung papa ko po, uminawat ako, pinauwi ako. Bumalik lang din po ako doon para i-sure yung papa ko po na safe po siya. Pagbalik ni Mark, kasama ang tiyuhin, nakita raw niyang nasa eskinita na ang kanyang ama kasama si Junjun Boy. Bubuo na baril ah! Bubuo na baril ah! Lumabas siya ng tolda, nilabas niya po yung baril, tapos pumasok sa iskinita kasi doon po walang CCTV doon. Nasa kanto lang po siya, tapos hawak niya pa rin po yung baril nun. Nung tito ko, kaharapan niya na po. Nasa labas lang po yung tito ko, siya nasa looban po. Tapos inangat niya po yung baril nun. Ilang beses niya po kalipitin. Hindi po pumuputok. Ayon sa tiyuhin ni Mark, lalo raw nag-init si Junjun Boy nang makitang tila nagtawag pa ito ng kasama. Habang papalapit kami, naririnig ko yung kumusyon, yung sinusumbong nito na pinag-iinitan yung papa niya. Napansin ko kagad yung CCTV. Doon ako tumapat. Sabi ko, iputok mo kung talagang matapang ka. Eto CCTV baka mamaya pumapatay ka lang nang walang nakakakita. Sama ng loob ko na yun, parang iiyak na ako na dahil parang pakiramdam ko, aping-aping na kami. Ang takot ng pamilya, lalo pa raw nadagdagan dahil ang nakaalitan nilang si Junjun Boy o Domingo Jose Jr., isa palang pulis. Pulis po siya, kumaga, kahit siguro naman po, matatakot talaga, lalo na pulis po yung tao na yun. Kahit ano po siguro, kaya niyang gawin eh. Sa kabila nito, nagtungo sa Quezon City Police Station 11 sina Mark para i-report ang engkwentro. Nung nagpa-blatter po kami, ang sinabi po sa amin doon, bumalik na lang po kami ng kinabukasan. At yung blatter po namin ay para po dun sa may record po sila. Pinuntahan ng resibo ang Internal Affairs Service o IAS ng PNP. Dito namin nakumpirma na aktibong pulis si Domingo Jose Jr. at kasalukuyan nagseserbisyo sa National Capital Region Police Office. On active on duty siya, sir, sa headquarters. Sinubukan ng resibo na lumapit sa barangay Tatalon, Quezon City para makuha ng panigang inireklamong si Police Senior Master Sergeant Domingo Jose Jr. Pero ayon sa barangay tanod na pumunta sa kanyang bahay, wala raw doon ang pulis. Nung pagpunta namin doon sa bahay nung Domingo po, may manap sa amin yung kalibing niya. Sinabi nung kalibing partner niya na wala po yung si Junjun Boy po. Hindi sinabi nung kalibing partner niya kasi hindi rin daw niya alam kung nasaan. February 10, 2026, sinamahan ng resibo si Mark sa PNP IAS para formal na magsampa ng reklamo laban sa pulis. Ano po masasabi niyo doon sa video? Alam mo, base lang dito sa video na ito yun lamang magbitbit siya.
noong baril. At mukhang ito ay nakasukbit dito sa bewang niya, bawal yun eh. Okay. At ito ay yung gamitin niya, o ipakita niya, o ilabas niya, bawal din yun, hindi dapat ginagawa din yun. At yun ang ating iimbestigahan at titingnan, at kung nagkasala, siyempre paparusahan natin. Na-verify na ba natin, sir, kung yung binunot niya ay service firearm niya o personal niyang baril? Ay, nalabas yan sa investigasyon sa paliwanag niya. Pasusunod natin siyempre yung baril. Ayan, kita mo, di ba? Bubunot pa dito, di ba? Ayan, kita mo, nasa bewang, kita mo, dito, nilalabas niya, sa bewang niya, Tapos susukbit niya. Yung palang violation na yun, Bilang hepe ng iya, sir, ano nararamdaman niyo? Ay, siyempre tayo nalulungkot sapagkat at naiinis. Walang puwang ang PNP sa mga pang-abuso. Depende sa salaysay, pagbabuo yung kwento, pwede pa nga ito humantong sa isang dismissal. Dismissal, ibig sabihin, Sibak, pwede masibak ito. Depende sa mga alegasyon ang papatunayan doon sa paglilitis. Titignan din daw ng PNP-IAS kung may mga previous record na ang pulis. Sisiguraduhin din daw nilang magiging patas ang kanilang pag-iimbestiga. Sa initial investigation ninyo, ano ho ang background ng pulis na inarereklamo? Ang rank mo nito is PMSG. So, umakyat na to. So, kung magbabasihan ko yung rank ko sa kanya, hindi pa namin nakuha yung buong service record nito, sapagkat part pa to ng ating initial evaluation and investigation. Pero masasabi ko na matagal na sa kapulisan nito. Kung meron man siyang record dati, yun ay kasama na i-evaluate dito sa bagong pangyayari na ito. Oras daw na mapatunayan na may nilabag sa Code of Conduct si Police Master Sergeant Domingo Jose Jr. May kaukulang parusa siyang matatanggap. Unang-una, anong ginagawa niya doon at nakikipaglaro siya o nagsusugal siya doon? Hindi magandang imahe ang binibigay ng mga pulis namin kung sila ay sumasama. Pangalawa, yung kanyang pagkilos. Kasi yung kilos niya, malinaw naman na ang trabaho ng pulis ay whether naka-uniforme ka o hindi, dapat yan lagi yan nakatuon sa serbisyo publiko. Hindi ka dapat makitaan ng kahit anong klaseng pang-aabuso. February 11, 2026, formal na rin nagsampa ng reklamong grave threat si Mark sa Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit. Medyo po nawalan ng takot po at pangamba. Nakakomportable na po. Isang po na po namin yung kaso. Ongoing na po. Siguro po, mabibigyan na po siya ng leksyon. February 12, 2026, sinubukan ulit ng resibo. Napunta ka ng pulis sa kanilang barangay pero wala pa rin daw ito sa kanilang bahay. Kung ipapasamon ulit, parang negative na po ba ngayon? Nang punta ka naman ng resibo ang pulis sa kanyang assigned location sa NCRPO sa Camp Bagong Diwa. Kinumpirma nilang dito naka-assign si Domingo Jose Jr. pero hindi raw nila ito basta-basta pwedeng iharap sa amin. Matapos magpadala ng resibo ng formal na hiling na makausap ang pulis, wala pa rin kaming natatanggap na sagot mula sa kampo hanggang sa mga oras na ito. Para kay Mark, takot man siyang ilaban ng karapatan laban sa pulis kahit paano. Magkakaroon na rin daw sila ng kapanatagan para sa kanilang pamilya. Kung sakali ho na mapatunayang guilty, ano ho ang posibleng parusa dito ho sa inarereklamong pulis? Medyo marami-raming violation ito sa ating code natin of conduct as well as yung ating PNP Operations Manual. Medyo maraming kakaharapin na kaso itong pulis na ito. Tandaan lagi na tayo ay public servant. Sakop po tayo ng patakaran ng PNP na kung uniforme mo po tayo o hindi, sa oras man po ng trabaho o hindi.